Inihayag ng China Coast Guard na pinagbabaklas nila ang mga fish trap ng mga mangingisda sa paligid ng Scarborough Shoal dahil nakakapinsala umano ito sa kapaligiran at malaking banta sa paglalayag. Alamin ang buong detalye mamaya habang ipinaliwanag naman ng Philippine Coast Guard kung bakit hindi sila gumagamit ng mga water cannon sa tuwing sila ay binobomba ng tubig ng China Coast Guard at pati na ang Wolf Warrior diplomacy ng China. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Inihayag ng China Coast Guard na nagpapatrolya sa katubigan malapit sa tinatawag nilang Xianbinjiao o Baho de Masinloc na kanila umanong pinagbabaklas ang mga illegal fish trap na inilagay ng mga mangingisda. Sinabi ng China Coast Guard na ang mga illegal umanong fish trap ay nagdudulot ng malaking banta sa paglalayag dahil ang mga lubidosa nga ay maaari umanong umipit sa mga propeller. Bukod pa rito, ang mga maliliit umanong piraso ng gulong, foam at mga bakal ay maaaring masipsip umano ng mga grupo ng isda na nagbabanta sa buhay dagat at kapaligiran. Dagdag pa ng China Coast Guard, kahit na mahirap o manong matukoy ang mga fish trap, ay mananatiling magbabantay ang China Coast Guard sa pagpapatrolya laban sa mga illegal na fish trap at kapag natukoy daw ang mga bitag, ay agad nila itong babaklasin upang mapangalagaan ang seguridad sa paglalayag at kagalingan sa ekolohikal sa mga katubigan na nasa ilalim ng jurisdiksyon ng China. Samantala, sa unang buwan ngayong 2026, ang mga barko ng Pilipinas ay hindi pa naman nakakaranas ng mga panghaharas tulad ng pangbangga o paggamit ng water cannon. Pero bakit nga ba hindi gumagamit ng water cannon ng Philippine Coast Guard upang makaganti o gumanti sa China? Ako si Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Sasagutin ko ngayon ang tanong na bakit nga ba hindi ginagamit ng Philippine Coast Guard ang kanilang water cannon laban sa pambubuli ng China Coast Guard? Madalas nating marinig o mabasa ang tanong na ito sa mga comment section sa social media, lalo na't kung napanood ng ating mga kababayang Pilipino ang pag-water cannon sa barko ng Philippine Coast Guard, ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, at ang pinaka-reason sa lahat ay laban sa ordinaryong mangistang Pilipino. Maraming nagsasabing duwag daw ang Philippine Coast Guard at ang aming presensya at pagpapatrol ay walang kwenta. May mga nagsabi ring kami raw ay pinapabayaan lamang naming magpabuli sa China. Sa totoo lang, hindi natin masisisi ang ating mga kababayang Pilipino sa kanilang pagkagalit at paghahanap ng mas agresibong pagresponde laban sa pambubuli ng China. Subalit, kailangan din nating maipaliwanag sa ating mga kababayan na ang kanilang galit na nararamdaman ay doble ng galit na pinagdadaanan ng ating mga tauhan na nasa loob mismo ng ating Philippine Coast Guard vessels. However, they have to exercise restraint and ensure professionalism sa pagtugon sa pambubuli na ito ng China. Hindi ito dala ng karuwagan, subalit ito ay pagpapakita ng kanilang professionalismo at pag-unawa sa kung ano ang mas strategic action against China's bullying behavior. Ang pinakaunang dahilan dito ay dahil nga alam natin na ang China ay humahanap ng paraan para maisisi sa atin ang pagtaas ng tensyon sa West Philippine Sea. The moment we use our water cannons, the Chinese Coast Guard may have a justification to increase their aggression to the next level. Maaaring mas mataas na tensyon ang kanilang susunod na gawin at isisi sa atin ang kanilang aggressive response. Pangalawa, sa paggamit ng water cannon ay ano ba ang strategic objective, bakit natin ito gagamitin? Kung napapaligiran tayo ng 3 hanggang 5 naglalakihang barko ng China at kung ang paggamit ng water cannon ay magiging dahilan para itaas ng China ang kanilang agresyon, hindi ba't mas logical to evade their bullying and proceed to a safer location? Panghuli at ang pinakamahalaga sa lahat ay dahil kinikilala natin ang tamang paggamit ng water cannon. Ito ay para makapagligtas ng buhay, hindi para manakit ng kapwa-tao at manira ng ibang barko. Ang ating mga water cannons ay nakareserba lamang sa makatao at mapayapang layon, tulad ng pagresponde sa mga sunog sa dagat at iba pang mga insidenteng katulad nito. Maliban dito ay binibigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi gagaya ang Philippine Coast Guard
sa mga pamamaraang iligal at agresibo na maaaring magpataas ng tensyon. And we have no intention of attacking anyone with water cannons or any other such offensive, I would have to call them weapons. The last thing we would like was to raise the tensions in the West Philippine Sea. That's the last thing, and that will certainly do that. So hindi natin gagawin. We will not follow the Chinese Coast Guard and the Chinese vessels down that road. It is not the mission of our Navy, our Coast Guard, to start or to increase tensions. Their mission is to lower tensions. Alinsunod sa direktiba ng ating Pangulo, mananatiling marangal, profesional, mapayapa, at naaayon sa batas ang mga aksyon ng ating Philippine Coast Guard sa pagtataguyod ng ating karapatan sa West Philippine Sea. Samantala, matindi ngayon ang galit ng gobyerno ng China kay Commodore J. Tariela at naghain pa ito ng reklamo. Ito ay matapos gamitin ni Tariela ang mga larawan ni Xi Jinping sa isang forum. Nagbabala din ang embahada ng China sa Pilipinas laban kay Tariela na inakusahan ng pagkakalat umano ng mga maling impormasyon tungkol sa China at paninira sa imahe ng bansa. Dagdag pa rito ay pagbabayaran umano ito ni Commodore J. Tariela. Habang ipinaliwanag naman ni Professor Renato de Castro ang China's Wolf Warrior Diplomacy kung ano nga ba talaga ito. Ano ba yung tinatawag nating Wolf Warrior Diplomacy ito? Ito yung description ng Chinese diplomacy ever since naging presidente si President Xi Jinping. Kasi bago si President Xi Jinping, ang Chinese diplomacy, reflection din ng foreign policy nila, sabi nga Deng Xiaoping, huwag mo papakita yung lakas mo, kapangyarihan mo, low-key ka lang. Pero binago yan ni Xi Jinping. Dapat agresibo kayo, patriotic kayo, nationalist kayo, at in a way, you have to be very rude and crude. No? Lumakas yan, nakita natin yan, lalo na nung pandemic, nung napupuna, na yung, for example, sa Estados Unidos, maraming kasabi, yung virus nang galing sa China. Pero yung mga foreign minister nila, sinabi, hindi, galing sa inyo, galing sa Maryland. Tapos lalo na nagalit sila sa Australia nung nag-ask ang Australia na siguro pwedeng imbestigahan. Talagang ginamit nila yung Wolf Warrior Diplomacy. Supposedly since 2022 medyo bumaba yan, pero tumindi na naman ngayon. At dalawang bansa ang tinarget ngayon ng Wolf Warrior Diplomacy. Unang-una, Japan. Pangalawa ngayon sa Pilipinas. Ngayon, ano ba nangyari sa Japan? No? Tandaan nyo, nung nagsalita si Prime Minister Sanai Takaichi regarding na ma-involve ang Taiwan, antindi nung Wolf Warrior Diplomacy na ginawa ng mga Chino. No? Talagang tinira nila. Meron, kung natatandaan nyo, yung Consul General sa Osaka, sabi, dapat putulan pa ng ulo si Prime Minister Takaichi. Sasabihin mo yon sa isang head of government. Tapos of course matindi, no? Tapos nakita natin yan nung naglabas ng statement si Presidente. Nung sinabi niya about Taiwan last August, ang tindi nung sinabi nila, nung kinongratulate ni Presidente si President Lai ng Taiwan, sinabi nila, no, ng mga foreign minister, bobo yung Presidente nyo. Dapat magbasa. Hindi niya alam yung tinatawag na ng China Principle. Ganon. Pero ngayon nagagalit sila dahil nga daw inismear ni Commodore Tariela si Xi Jinping. Pero sila mismo, yung diplomat nila, sabi putulan ng ulo ang isang prime minister ng isang bansa. So makikita natin yan, no? Nabanggit ni aking kaibigan about the DFA, bakit hindi kumikilos? Well, analyze natin, no? Unang-una kasi, yung mga diplomats natin, the Department of Foreign Affairs has been trained for what we call traditional diplomacy. Kasi pag Wolf Warrior Diplomacy, hindi ka nakikipag-usap sa Estado, nakikipag-usap ka sa society. So you try to inject no influence. In a way, Wolf Warrior Diplomacy is a form of propaganda. It's malign influence directed to the public.